Ito, umuulan, maambon. Kaya pagpakain tayo ng isda. Ngayon lang. Ayan, oh, ang isdang luging-lugi. Ayan, eh. Mga isdang lugi. Wala nang walang improve. Walang asinso. Ayan, oh. Walang asinso. Kakain na kayo. Oh. Yan. Puro lang libre. Puro walang naibenta. Kailangan bang mag-invest ka ng puro libre? Yan, oh, investment. Puro pahingi. Puro libre. Ayan, nagkakain na. Ayan. Walang kwenta pag nag-invest ka. Ayan. Kapag nag-invest ka ng gusto mong kayamanan mo na maging asenso sa buhay. Magsalita na naman si Lola. Akala naman niya kung mayroon siyang na-invest nung siya ay naging OFW. Sorry, wala rin akong na-invest. Kasi, siyempre, ang inisip ko noon ay pagtulong sa mga anak ko kung paano sila umangat. Paano din sila makamove, paano din sila makumpisa sa buhay. Kasi, siyempre, kapag sabi nga nila ang magulang, kailangan din tumulong ka sa mga anak, lalo na kung hirap na hirap sila, di ba? Para makabangon din sila sa hirap. Kaya kung ikaw ay nakabangon na sa hirap at nakalusot ka na, may trabaho ka na, maganda na yung sahod mo, doon ka na uobra, intra. Gusto mo, gamitin mo din yung utak mo. Hindi lang puro gastos. Gastos doon, gastos dito. Bili doon, bili doon, bili dito. Wala. Hindi ka rin naasinso. Gaya na lang itong anak ko, no? Nagpagawa siya ng malaking pegere. Paspas, yan. Alatol, ti Arabic. Gawa ka ng, nag-order siya ng itik. Yan, nag-invest siya ng itik. Ang palpak naman, ang nagbenta ay puro lalaking binigay. Kaya walang utak yung nagbenta. Demonyo yun, scammer yun. Yung itik pilas na yan, kaya huwag kayong maniwala mga OFW. Pag nag-invest kayo, tingnan nyo mabuti yung taong pinag-orderin nyo. Tingnan nyo muna kung qualified ba yung mga benta nila o hindi. Huwag na lang kayo basta-basta. Gaya ng isda na yan, yung in-order na yan, hindi naman lumalaki. Ganyan pa rin, isang taon na. Wala rin. Isa rin yan palpak. Kaya nga, kapag nag-invest ka, gusto mong umasenso, gusto mong makatulong at umangat yung buhay mo at hindi ka lang OFW forever, nako, kailangan maingat ka sa pera mo. Kung ano yung gusto mo talagang negosyo, pag-isipan mo muna, hindi apura. Kasi ang pangit ng apo-apura ka, pagkatapos, inapo-apura mo, nako, palpak din yun. Gagawa ka din ng negosyo na palpak kapag nag-aapura ka. Kailangan ba kapag gusto mong umangat, hindi yung gusto mo ngayon, gusto mo mag-invest ng pispan. Oh, agad-agad mag-order ka na ng isda. Sige, dahil may pera ka. Bakit? Yung pera hindi mamamatay sa bangko. Ayan. Kapag naka-save ka na sa bangko mo, kahit ilang milyon, hindi mawawala yan. Hindi mawawala. Ang pera hindi nawawala sa bangko. Kung gusto mo, kapag may pera ka na, alam mo, ang magandang buhay ng isang OFW, mag-save ka ng pera mo sa bangko. Pagdating mo, doon ka mag-isip kung ano yung gusto mo talaga yung pangarap mo sa buhay mo, na gusto mong maging businesswoman, businessman, di ba? O, magpagawa ka ng hardware, or magpagawa ka ng peggery mo. Kasi doon mo na makikita, ikaw na mismo ang mag-control ng pera mo. Kasi yan, pinagpaguran mo ng ilang taon. Diba? Pinagpaguran mo ng ilang taon. Tingnan niyo naman dito. Dito ako magtatanim ng yung tanim ko na Magsayang ka ba ng oras? Magsayang ka ba ng panahon? Kung bata ka pa, di ba? Kailangan isipin mo, ma-stricto ko sa pera. Hindi basta-basta. Ako noon, hindi ako stricto sa pera. Kasi siyempre ako, iniisip ko, ina ako, kailangan yung mga anak ko hirap na hirap. Kailangan, gusto ko sila bumangon. Mag-isip, bumangon din sa hirap. Makabili din silang gusto nilang pagkain. Kahit konti lang yung pera ko, gusto ko, yung tatlo, gusto ko makatikim silang lahat, ganun. Pero kung kayo na, yung mga anak na nakalusot, naka-abroad na, nakarating na dyan sa abroad, OFW ka na, may sahod ka ng malaki. Huwag lang yung basta-basta na nako, tawag ka dito. Order ka na agad ng mga fingerlings or mga itik na buwisit na yan. Anong kumain ng mga itik na yan? Puro libre. Nagsayang ka ng oras mo, panahon mo sa buhay mo.
Ang dami mong sinayang na oras. Hindi kami ang alam niyo kung ako guys, ang may pera, never akong gusto ko mag-alaga. Gusto ko mag-alaga, baboy, manok, kambing, baka. Walang problema yan, di ba? Kasi hindi mo binibili yung mga pagkain. Baka, kahit punuin mo yung bakuran mo ng baka. Oh. O kung may magnanakaw, kung mayroon kang 20 baka, manakaw nila yung isa, okay lang yon. Hayaan mo na kung isa lang. Pero kapag naulit, ay bibili ka na ng bangbang. At magsikap ka na dyan na hantingin mo na yung mga magnanakaw na yan. Pero kung yung itik, itik. Isda, okay lang yun kasi mura lang yung pagkain ng isda. Pero yung itik, huwag mo nang subukan, masisirang buhay mo. Sabi ko nga sa inyo, masisirang buhay mo. Baka lugi ka. Gaya ng anak ko, nag-give up siya kaagad. Bigay na lang niya, pamigay niya, libre pulutan, libre lahat. Walang problema. Inayan na niya, kasi lugi na siya. Iniisip na niya lugi kasi wala rin konsensya yung nagpabili. Kaya ngayon, panibagong ipon. Kaya sabi ko sana ko, ingatan mo na ang pera mo. Kahit hindi mo kami bigyan, walang problema. Kaya naming mabuhay, kaya naming kumain ng gulay. Walang problema. Kaya naming magdildil ng asin. Walang problema. Kaya naming kumain ng bagoong. Hindi ko kailangan ang pera niya na marami tapos iwawaldas mo lang sa mga walang kwentang negosyo. Gusto ko kapag nagnegosyo ang anak ko, yung pera niya na pinaghirapan niya. Alam niyo ang hirap ng buhay ng isang OFW guys. Sobrang hirap. Nasubukan ko na yan. Katulong ka man o kumpanya ka man, mahirap pa rin kasi hawak ka nila. Hindi mo hawak ang sarili mo dyan. Hawak ka nila. Kung ano yung gusto ng amo, yun ang gagawin mo. Hindi pwedeng lumaban ka, hindi pwedeng magsukir ka, hindi pwedeng matigas ang ulo mo. Ganyan ang buhay ng OFW sa abroad. Kaya tayo naman na naiwan dito, siyempre ako masakit din ang loob ko, di ba? Kaya minsan nagngangaw ako sa anak ko kapag pinapahingi ko. Kaya huwag kayong masaktan mga tao. Mga kapitbahay, mga kung narinig nito, huwag kayong masaktan. Kung naramdaman nyo lang yung pakiramdam ko, bilang isang ina, nasubukan ko na ang naghirap sa abroad, ilang taon na, ilang country na. Ang hirap kumita ng pera. Dito nga sa Pilipinas, punta ka lang magtanim ng palay, magkano lang sahod mo? 500, kamo na lang, or 200. Maghapon kayo na nakayuko, di ba? Uuwi ka, alas 12 na, magmerienda ka, anong oras? Ganyan ang abroad, hindi easy to get money. No easy to earn money. Maghirap ka din. Kahit na kumpanya na malaki yung kumpanya mo, maghirap ka din. Bakit? Kayo lang ba ang Kaya yung mga nanghihingi, kala nila easy lang. Lasing, laway, wala akong pakialam. Di ba? Wala akong pakialam. Kung mabait man ang anak ko, wala akong pakialam doon. Kaya ang tinitira ko, yung hirap niya, yung buhay niya, dami niyang sakripisyo. Kung ano yung sakripisyo niya doon, ganito rin kami, mag-sacrifice. Kaya nga, ngayon, wala na yon, wala nang sakit ng loob, okay na yon. Pinapaliwanag ko lang, di ba? Kaya tayo mga OFW, huwag kayong manghinaya.